yung ibang reklamo ng iba ay may banding pa rin, no? Kahit bago o kaya kasi nga yung settings ng original na printer head tas pinalitan mo. So ito yung mga nakakaligtaan ng mga nagdi-DIY. Yan, welcome na naman po sa video ng Bentech. Nung mga nakaraang video na discuss natin yung tungkol sa printer head, yung serial number, ano yung ginagawa doon kapag nagpalit ng printer head. Ito yung mga nakakalimutan ng nagpapalit ng printer head. So ito, meron tong function, no? Ito ay configuration na ini-input matapos mong palitan ng print. Ito yung ating L121, yung pinakita ko, yung susunod na gagawin ko. Ito yung nauna, okay na siya. Then ito yung L121. Problema din ito kulay, no? Pero ipapaliwanag ko muna yung tungkol sa printer head, no, para kumpleto yung ating discussion, no. Para maidugtong ko yung lesson nung nakaraang video. So ito nga yung hardware ID. Then dito sa L121, halimbawa pinalitan to, explain ko lang, no, for educational purposes lang, no. Kung gusto mong mag-DIY ng sarili mong printer, lalo na kung meron kang printing shop, no, mahal din kasi magpa-service, no, kung marami ka ng printer. Then ikaw na rin yung gumagawa. Minsan kasi pagka bumili ka ng printer head, yung ibang reklamo ng iba ay may banding pa rin, no, kahit bago o kaya ay misalign. Kahit anong gawin, no, hindi kumbaga hindi talaga siya tulad nung original na printer head na nakalagay. Kasi nga yung settings ng original na printer head, tas pinalitan mo, ang nababasa pa rin ng mainboard ay yung lumang settings ng printer head. Kumbaga yung buga ng ink, no, na under spray o na overspray, pwedeng maputla, pwedeng mas matingkad o kaya yung position ng print, no, nami-misalign. Kahit anong gawin mo, okay naman lahat pero ayaw pa rin talaga, no. Ang bali masisisi mo pa diyan yung printer head, no. So ito yung mga nakakaligtaan ng mga nagdi-DIY. So nasaan nung yung hardware ID, no, nandito. Ngayon ipapakita ko dito sa L121 kasi halos same din naman yan ng L3210, L3110, L3250 at iba pang mga modelo kasi halos magkakaparehas ng printer head ang mga entry model ng Epson printer. Yan. So ito na-open ko na. Marami na rin akong video, no, kung paano i-open to. Madali lang naman i-open to. May dalawang tornilyo sa taas tapos mga clip lang yan, gamit kayo ng lumang PVC na di na ginagamit. Tapos parang nagbubukas ng cellphone o laptop, papadaanin mo lang, no, para matanggal yung lock. Isang cover lang to, no. Madali lang. Madali din naman tong tanggalin, no. Halos parehas lang din naman kasi yung configuration, no, ng head, no, ng printer carriage ng Epson to. Dito kasi sa L3210, magkakaiba yung damper. Hindi papasok yung damper ng pang L3210 dito or yung etong L121 hindi papasok dun sa L3210. Magkaiba yung damper. Although parang similar ang itsura niya, pero magkakaiba yung niyan. Merong gatla. Kaya hindi papasok. Yan. Ito yung pang L121. Yan. May difference yan. So, ito na, no. Tanggalin ko etong damper. Alisin natin. May lock lang yan dito. Ginaganon lang. Ito, problema din nito, print, no, yung print quality. Ito, nag-test print ako dyan. Nag-nozzle check ako. Ang problema niyan. Ito, kahit anong gawin, no. Teka, may isa pang Ayun, eto. Eto sa to eh. Pang anong printer ba to? Magkaiba. So, ito yan, no. Ayan, no. Tapos kung makikita nyo yung text niya,
Hindi siya ganun ka ano no, parang nagsha-shadow no. Kung titingnan yung maigi no, parang nagsha-shadow. Tingnan yung letter S ng serial number. Ito pala yung sa L3210 nung nagawa ko no to. Dito mas solid yung ano, yung letter S no. Dito may shadow. Yan. So ipaliwanag ko na no. Ito binigay kasi sa akin yan no, naka ano na nagli-leak nung binigay sa akin kaya ganyan ang itsura niyan. Pwede naman yan linisin kaya lang syempre matrabaho. Pwede tatanggalin tong hose. Aalisin lahat to para luminis. So, pwede kong gawin pero hindi ko na ibibideo kasi pa tatagal pa eh. So ito yung ayan yung ano hardware ID. Ito. Yan. Pipicturan ko lang no para makita ko. 10 digit yan. So nakita natin yung printer head ID no. Inopen natin yung printer. Since hindi naman natin talaga pinalitan, ito ay for demonstration lang. Kapag papalitan nyo, i-input nyo yung bagong. Kung wala kayong resetter, pwede kayong bumili dito kay GJR Printing Supply dito sa Shopee. Then ito no, i-open natin yung adjustment program. Tapos select natin yung port. Makikita naman natin diyan kung saan naka-install. Halimbawa ito sa akin USB 11. Basta makikita mo diyan yung L120 series. Pero kung may printer ka pang iba no, i-turn off mo muna no para yung kung ano lang yung gagawin mong printer, yun lang yung ma-detect. Okay. Then dito sa particular adjustment mode, meron diyan head ID input, hardware ID ng bagong printer head. So ito for demonstration lang. So kung i-check ko yung printer head ID dito, i-click ko, mababasa niya doon sa pinicturean ko kanina, yung kinuha kong printer head ID. So parehas. So kung iyan ang i-input ko dyan, no, baka mag-error. Dapat kung ano yung printer head ID ng bagong printer head na bagong bili, i-input dyan. So halimbawa nga ito, nilagay natin, no. So baka mag-error lang din kasi parehas lang yung ano eh, yung printer head ID. Ito ay for ano lang no, educational purposes lang pag nagpalit ng printer head. So i-input diyan. Yan baka lang mag-error to kasi parehas lang din yung hindi naman talaga tayo nagpalit ng printer head ID. So pag i-click mo yung input, yan, mag-error no. Pagka bagong printer head, magdediretso yan. Then iti-turn off nyo yung printer, then iti-turn on nyo uli. Then pagka napalitan na, i-check nyo, then i-check nyo kung nagbago ba yung printer head ID. Yan, i-click nyo lang tong check. Yan, so ito parehas oh. Yan, since parehas lang din yung nilagay natin, hindi naman talaga tayo nagpalit ng printer head. For demonstration lang. Huwag nating kakalimutan mag-subscribe no. Kung meron kayong idea, comment. Kung meron kayong idea or comment or idadagdag, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat.